Panibagong imbes nakakalabas lamang ngayong umaga, sumusunod sa direksyon ni 99W. At iba't ibang bahagi sa silangan at kanlurang bahagi naman sa makakaranas pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan bunsod ng dalawang weather systems natin, ang habagat at ang monsoon trap system. Posible pa rin ang mga pagbaha, lalo na sa bahagi pa rin ng Mimaropa, west portions ng Mindanao at ilang bahagi sa eastern part ng Visayas at Mindanao. Kaya pinag-iingat. At 98W, paglapit sa silangan ng Northern Luzon, bigla itong kakabig palayo. Ano ang dahilan? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng June 30, 2025. Ang oras nating boss may maga, ngayon alas 10:42 na ng umaga. Patuloy despite na maaraw at katamtaman ng panahon na medyo overcasting gloomy sa Metro Manila, sa iba't ibang bahagi naman sa silangan at kanluran naman sa patuloy na nakakaranas ng mga kalat-kalat at bigla ang bugsuan ng ulan. Bunsod pa rin ang dalawang weather systems natin, ang habagat at ang monsoon trap na may naghahalo na embedded ng intertropical convergence zone dito sa silangang bahagi pa rin ng Mindanao. At dahil po sa epekto niya yan ay nagkakaroon ng mga localized thunderstorms ang umiiral ngayon sa iba't ibang bahagi sa bansa, especially dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Sa ngayon may 53 lightning strikes kami sa animation, pero sa real-time na lightning detection system natin ay antay natin mag-reload, mag-refresh, pero sa ngayon nasa 81 lightning strikes tayo. Pag isasama ang old 100 minute ago, yan, nasa total of 85 lightning strikes na po tayo in outer, pero inner na malapit sa kalupaan ng Pilipinas, 76 lightning strikes ang naitala. Pinag-iingat po sa ilang bahagi sa bandang Santa Ana, Cagayan na nakakaranas ngayon ng mga pagkulog at pagkidlat dyan. Dahil kung sisilipin ang satellite imagery ay may pagkumpulan ng mga kaulapan dito na nagre-resulta ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Ayan, inactivate natin yung NOAA satellite imagery courtesy of NOAA syempre ng Amerika. Makikita po ang kumpul na kaulapan sa silangang bahagi natin kung saan mayroong aktibong lightning strikes. Sa may bahagi naman ng Bicol region dito sa bandang Naga, yan. Bandang Naga at bandang Claveria. So pinag-iingat po ang mga kababayan natin dyan sa bandang Bicol region o southeastern Luzon. At sa may bandang Mindanao naman, sa may bandang Surigao region na kasalukuyang meron kayong at least within 20 minutes na lightning strikes po dyan base sa ating real-time na lightning detection system. So ito pala yung pinaka-latest natin since 10:44 AM na latest na oras natin na nabibilang ang ating lightning strikes. Yan ay within 2 hour po. Sequence na po yan. Ibig sabihin, yung mga lumalagpas na sa more than 2 hours automatic, aalisin na yan dyan. Papalitan natin ito ng mga latest. Para hindi mag-overcrowded ang mapa, which is yan ang importante kasi nating na-filter out. Kasi pag masyadong overcrowd, hindi natin ma-distinguish yung mga delikadong bahagi ng kidlat. Kaya nga ililimit natin yan. Dahil kung isasama natin yung lahat ng pagkidlat yan, lagpas-lagpas 5,000 o 10,000 po ang total lightning strikes niyan. Kaya hindi dapat isasama yung mga older na. Sobrang old na nung lightning age niya. So kailangan within 2 hours at least medyo susceptible na yon sa monitoring. At yung ating within 20 minutes ay makikita natin nagpa-flashing yan. Ibig sabihin yan yung pinaka-latest natin na within 20 minutes na lightning strike, hindi hour. So yun po, makikita natin yung pinaka-latest kung saan ay makikita malinaw sa may bandang Santa Ana, Cagayan na kasalukuyan silang nakakaramdam o nakakaranas ng mga pagkulog at pagkilat. Kaya mag-iingat po dyan sa bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan. So yun po, at balik ulit tayo sa ating analysis at so far sa ating Doppler radar imagery. Kung do-double check natin, hopefully functional lang buong Doppler radar natin.
Bagamat hindi masyado klaro, pero makikita matataas po ang water vapor, umaabot ng more than 30 millimeters. Maging din sa may bandang kaluran ng Luzon, sa may bandang Zambales. Yeah. Ganon din sa may bahagi nga po ng Visayas. Although hindi totally. Siguro mga 0.5 o less than 1 millimeter ang water droplet, kaya hindi masyado nasasagap ng Doppler radar. Again, sana kung may budget tayo, ma-upgrade sana natin yung Doppler radar na kahit 0.1 mm sana kayang masagap ng Doppler natin. Kasi as far as I know, itong ginagamit ni Pag-asa ay mga 1 mm lang ata ang kayang ma-capture ng Doppler radar. Yung nagba-bounce back sa radar. Yung mga maliliit na patak ng ulan, gaya na lamang ng mga 0.5 hanggang 0.1 mm, hindi na po kayang masagap. So, yung mga latest na Doppler radars ngayon, gaya na lamang sa Amerika at Japan, ginagamit na nila yung pinaka-latest nila na powerful na CW o X-band radar na kayang makasagap kahit 0.1 mm na patak ng ulan. Pero kung ang purpose lamang ni Pag-asa ay masiguro na heavy rain ang magiging buhos, kaya gumagamit lamang ng at least 1 mm na kayang masagap ng Doppler radar. Pero maganda rin kasi pag mga below, at least monitor natin kung saan yung mga area na namumuo pa lamang yung mga water vapor po, which is yung mga 0.5 mm to 0.1 mm na droplet ng ulan po yun. Ibig sabihin nagtatransform, at least nagtatransform pa lamang yung ulan sa himpapawid, nalalaman na natin sa Doppler radar. So na kay Pag-asa na po yan kung i-upgrade nila. Tingin ko naman kaya naman siguro ma-upgrade yan someday ang ating Doppler radar. Sana X-band na ang ginagamit, hindi ni CW type. So sa ating thunderstorm advisory muna, mula dito sa Visayas area, care of Pag-asa, nakataas ang halos buong Central, Eastern at Western Visayas. So mula yan sa Southern Leyte, yan, eastern part ng Samar hanggang Palawan na po yan, kasama na. So nagpe-persist siya 1 to 2 hour po. So inaasahan natin ang mga heavy rain showers at may mga pagkulog at pagkilat na nga po dyan. Especially dyan sa may bandang Mimaropa at sa Southern Luzon. Sa Northern Luzon naman, nakataas sa Ilocos Norte. So within 12 hours po ang forecast. Inaasahan po at makikita naman natin ay mataas ang water vapor concentration dyan. At syempre dun sa silangan na binanggit natin, kabilang na ang Cagayan Valley. So nakasalukuyan nga po may pagkulog at pagkidlat sa may Santa Ana, Cagayan. Sa ating current conditions of forecast, gloomy haze at few clouds muna sa amin dito sa South Caloocan. Nakikita po ang medyo maaraw pero overcast and gloomy ang aming paligid. So mataas ang haze namin at malamang yung aming air pollution dito ay hindi agad nakakataas. Kaya medyo moderate ang aming air quality at 56 index. Kaya magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga dyan sa amin dito sa Caloocan South. Lalo na sa may bandang Grace Park area. So nasa moderate po ang ating air quality. Hindi po maganda ang ating air quality dahil nga po sa masyadong maulap tayo at masyadong may thermal inversion na nagaganap. Sa last temperature na itala na weather station kaninang 4:35 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.1 degrees Celsius. Kahapon ang pinakamataas na namin 30.7 degrees Celsius lamang. Kahapon ito nag-maximize kahapon ng umaga at 10:34 AM. Ibig sabihin lamang yan mababa, bagamat pasok pa rin sa pinaka halos dangerous level pa rin na 40.2 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. So, silipin natin yung magiging heat index natin ngayong araw. As of 9:51 AM, 42.4 degrees Celsius na po ang aming heat index ngayon. So, mukhang magiging maalinsangan kami ngayong araw dito sa Caloocan. So, expected yan sa buong Metro Manila na rin. So, nasa danger na ang aming heat index as of 9:51 AM. Pero yung forecast, napakababa lamang daw. At 37 degrees Celsius lang daw dapat ang inaasahang heat index. So naungusan pa. At makikita natin dito, pinakamataas na hanggang 38 degrees Celsius. Pero sa actual instrumentation, 42.4 degrees Celsius na ang aming heat index. So hindi tumugma yung forecast ngayong umaga. So normal lamang po yan dahil since forecast lang naman yan ay pinapakita
ng ECMWF. At mula naman sa iba't ibang bahagi ng bansa natin, napahapyaw lang natin babanggitin mula Ilocos Norte, 37 degrees Celsius po ang inaasahan niyo yung forecast ngayong umaga at aabot lamang ito hanggang 38 degrees Celsius. So mukhang mababa pa rin ang forecast ng heat index ninyo dyan sa Lawaga, Ilocos Norte. Sa bandang Tuguegarao naman kung saan ay laging mainit sa kanila ay nasa 38 degrees Celsius ngayon ang inyong heat index forecast, pero papalo pa yan hanggang 40 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. Pero mukhang yan na magiging pinakamataas. Ibig sabihin lamang bahagya lang din mababa ang inyong heat index ngayon dyan sa parte ng Tuguegarao area. Kung pagbabase naman natin ang Santiago Isabela ay nasa 36 degrees Celsius po ang inyong heat index at mukhang kayo ang may pinakamainit na temperatura na papalo pa yan ang heat index ninyo sa inyo hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So mukhang magiging maalinsangan ang inyong tanghali at hapon base dito sa ating monitoring. So pagdating naman sa parte ng Dagupan sa Pangasinan ay nasa 41 degrees Celsius po ang kasalukuyan yung forecast na extreme caution. Mukhang yan na ang pinakamataas na heat index ninyo ngayong araw. At makikita bahagya lamang na mataas ang inyong heat index sa may bandang Pangasinan. Pero sa Central Luzon, sa Tarlac ay nasa 40 degrees Celsius po ang inyong extreme caution din. So mukhang yan na rin ang pinakamataas. Makikitang bahagya rin na mababa ang heat index. Well, ibig sabihin lamang yan, mukhang nakakaranas tayo dyan ng mga pag-ulan. Sa Batangas area naman ay ang inaasahang forecast ng heat index sa inyo, 36 degrees Celsius ang pinakamataas ngayong araw. So mukhang mababa. Ibig sabihin lamang mukhang gloomy rin ang inyong panahon at may mga expected na mga pag-ulan din. Sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro, mababa rin ang heat index sa inyo. So mukhang maulan sa paligid ninyo dyan or very gloomy. So wala tayong magiging problema. 35 degrees Celsius lang ang ina-expect na pinakamataas na heat index sa inyo. Sa bandang Cebu naman, kung sisilipin natin, mukhang mababa rin Pero ngayon, 41 degrees Celsius ang inyong extreme caution. Then afterwards, bababa rin kaagad. So mapapansin natin, mukhang sa unang linggo pa ng July na medyo magiging mataas ang heat index by July 3 or 4. Pero ngayong unang huling araw na ito, mukhang mababa ang inyong heat index ngayong araw. So wala rin tayo masyado magiging komento sa parte naman ng Mindanao sa Davao City. Yan. Sa ngayon ay wala rin tayong forecast at mababa lang din ang inaasahang magiging heat index sa inyo, halos wala sa 40 degrees Celsius, mga around 35 lamang o 36 degrees. Yun. Ganon din sa may bandang Zamboanga Peninsula, mababa rin. So mukhang mababa ang ating heat index ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil nga po sa umiiral nga po ng ating southwest monsoon at yung ating monsoon trap na nagtatraverse dito. Kasabay din ng intertropical convergence zone embedded, bagamat mas manipis. Pero yung weather systems na yun ay nagkakaroon tuloy ng malawakang maulap na himpapawid at kalat-kalat na ulan na may localized thunderstorms. Kung itatawid naman natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang Borongan, Eastern Samar na may 34.4 degrees Celsius highest. Sa Baguio City, almost balik stationary sa kanila na 17 degrees Celsius na lowest temperature. At sa Inulan naman, ang Tuguegarao nakaranas ng 58.2 mm na total rainfall. So, sa amin sa Caloocan ay nasa total of 11.4 mm ang naging total rainfall namin dito sa Caloocan. Madaling araw lamang naganap yan, pero ngayong araw wala kaming naitalang pag-ulan mula kaninang madaling araw. Sa outside humidity, so far nasa 77%, medyo katamtaman to high. Outside humidity kami, bubaba lamang ito ng 3% since last hour. Mayroong malapit na low pressure area na nadedetect ng aking barometer sa Caloocan. Mukhang may malapit tayo na low pressure area. Ang suspetsa lamang natin dito sa may bandang Kaluran siguro, sa may bandang West Philippine Sea, bumababa po yung ating atmospheric pressure dyan. So mukhang nadedetect ng aking aparato ang pagbaba ng ating atmospheric pressure. Hindi magandang balita ito dahil kapag may malapit tayong bagyo ay posibleng mas lumapit ito sa kalupaan ng Luzon, lalo na dahil mababa ang ating atmospheric pressure. At mabagal pa itong bumababa since last hour. So, medyo matyaga natin ito.
baka trough condition lamang kaya bumababa ang ating atmospheric pressure. Tingnan natin kung baka tumaas din yan dahil kaninang alas 8 nasa 1,007 hectopascals po ang ating barometric pressure. So baka trough condition lamang ito o traffic condition lamang kaya mababa ang ating atmospheric pressure. Pero hindi po maganda yan, ibig sabihin wala tayong masyadong high pressure area so far ngayon dito sa bahagi ng Luzon. So, obserbahan natin time to time yung development. Baka bumalik lang din yan sa normal. So, mababa ang ating atmospheric pressure. High tide and low tide status na banggit natin kahapon na abot pa rin sa 1.3 meters ang ating sea level yung high tide. May mga mahigit 1 hour pa tayo to maximum high tide. Mamayang 12:46 PM po yan ng tanghali. So, sa mga oras na yan ay kung inuulan kayo, alam na ninyo kung bakit magiging mataas ang inyong magiging pagbaha So, take note yan dahil mamayang alas 12 ay nasa maximum peak of high tide tayo. So, dahil sa maximum peak of high tide at aabot pa ng 1.3 meters ang taas nito, ibig sabihin lamang magiging mataas ang magiging tubig baha natin sa mga areas na may flood prone areas na nakakaranas ngayon. So, alam na po natin ang mangyayari Huwag po tayong magugulat kapag sobrang taas ang naging baha sa inyo. Dahil meron tayong kasalukuyan na umiiral na high tide. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM at sa ating moonrise and moonset, nasa waxing crescent of 23% illuminated po ito. So kaka-moonrise lamang nitong 9:54 AM po at lulubog po ito mamayang gabi na at 10:32 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, huling araw na po natin at inaasa natin bukas, unang Martes ng July 1, 2025 ay inaasahan ngayong araw ay partly cloudy ang maghapon. Asahan na natin na localized thunderstorms yan. Normally na po yan madalas sa atin, lalo na sa Metro Manila. Sana pag-ulan natin 100% chance. Bukas ng Martes, unang araw yan ng July, ganun din ang mangyayari. Maulap ang himpapaw rin at asahan ng mga localized thunderstorms. Chance ng pag-ulan hanggang 87% ang naka-forecast. Ayan. So, take note na lamang po sa mga inulan ngayon dahil very gloomy tayo. Expected ang kalat-kalat talaga na pag-ulan ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius lamang. Sa ating local weather advisory na data feed din mula sa data feed Pag-asa mula sa kaninang madaling araw since late na po ito, babasahin pa rin natin na mataan nila ang low pressure area. Ito yung C98W na nasa high probability of development na for the next 24 hours. Namataan ni Pag-asa kaninang madaling araw sa layong 1,230 km east ng Central Luzon na. Pero kung titingnan natin ngayong araw, yung huling post ko kanina ay nasa magit 1,100 na lamang. Yung distansya nito mula sa pinaka-reference point ko ay ang Baler, Aurora. So mga nasa magit 1,100 na lamang ang layo nito dyan sa silangan ng Northeastern Luzon, yung sentro ni 98W. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa bahaging po ng Nodo Luzon. Makikita po ang kalat-kalat na ulap na ito sa may bandang Cagayan Valley at bandang Ilocos Region. Makikita po sa may bandang Hilaga nito ay may mga pagkulog at pagkilat na umiiral. Lalo na dito sa parte nga po ng Santa Ana, Cagayan na nakakaranas ng mga pagkulog at pagkilat. Ingat po sa mga potential na pagbaha just in case po. Pero mataas naman ang kabundukan dyan kung daw nagkakamali. So, hindi naman masyadong magtatawid yung buhos ng ulan kung sakali sa area na yan. Mag-ingat na lamang po sa mga pagkulog at pagkilat. At asahan din ang mga maulap na impapurin sa Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng Ilocos Norte, especially dyan sa baba ng Hilaga ng Lawag, Ilocos Norte. Expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero mula sa sentro ng Apayao, Kalinga, Abra hanggang Mountain Province na po, Ifugao hanggang Benguet, medyo katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo dyan. Makikita natin walang masyadong gaanong kaulapan. Kung ikukunin natin yung pinaka-filter detail nito, makikita natin ay hindi masyado malawak ang kaulapan dito sa bahagi nito ng Luzon. Mga ilang part dito sa Musikaw di lamang ang nakikitaan natin dito. So expected lamang na mga isolated, especially sa may bandang hapon po na magkakaroon tayo ng mga chance ng pag-ulan. Sa ilang bahagi nga po ng Mountain Province, kasama na ang Ifugao, Benguet, hanggang Central Luzon na po yan, mula San Jose, Bunueva, Ecija, hanggang Tarlac area.
Bagamat gloomy rin ang umiiral ngayon sa Pangasinan, nakakaranas din ng mga pagkulog at pagkilat at sa kanlurang baybayin ng Zambales hanggang Olongapo at Subic. Ingat na lamang kung sakaling may mga pagkulog at pagkidlat dyan. Dahil kani-kanina lamang may mga ilang pagkulog at pagkidlat na umiiral. Pero the rest ng bandang Central Luzon, medyo moderate at mga partly cloudy lang din umiiral muna at overcast. Kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Yan, kitang-kita naman po natin. So, kung titingnan pa natin sa ibang bahagi nito ng ating satellite imagery, makikita ang katamtaman lamang at medyo partly at gloomy lamang umiiral sa Mimaropa hanggang dito sa may bandang Camarines Norte. Pero asahan ang mga localized thunderstorms na umiiral sa bandang Camarines Norte and the rest ng Quezon Province po ha. Mula Baler, Aurora, pababa na yan ang bandang Atimunan, Quezon po. Kalat-kalat din ang inaasang pag-ulan, bagamat medyo gloomy sa bahagi ng Camarines Sur, Iriga, hanggang Sorsogon na po yan ha. At may mga pag-ulan na umiiral ngayon dyan sa may bandang Burias Island nga po. So ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat din dyan. The rest ng Mimaropa, well, moderate to heavy rain showers kayo yan dyan mula Coron, Palawan hanggang El Nido. So expected ang mga taga Puerto Princesa makakaranas ng moderate and heavy rain showers po. Ayan, malawakan po yung ulap. Bunsod nga po ng ating habagat nga po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Ganon din sa may bandang Batara sa Balabac at asahan sa buong kanluran nga po ng Southern Luzon, kabilang na ang dito sa may bandang gitna mula Marinduque hanggang Romblon area. Nakakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Maulan at maulap din ang iiral ang asahan natin ngayon sa bandang silangan ng Panay Island at Negros Region na nakakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ayan. So kung titingnan natin yung heavy rain potential, sisilipin natin yung heavy rain potential dyan sa area na yan. May mga heavy rain potential na umiiral dyan sa may bandang Cadiz, sa may bandang Panay Island naman bandang Estancia o bandang Capiz po. Sa central naman ang bahagi ng Daan Bantayan. Ingat po sa mga pagbaha kung sakali. Bogo, pababa ng Sogod. Hanggang dyan sa may bandang Danao, sakop ng bandang Cebu po. Hilagang bahagi ng Cebu yan. Sa katimungang bahagi ng Negros Region, maulap din kayo. So asahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms kasama ng entire Cebu at Bohol hanggang dyan sa mga isla ng Siquijor area. May mga kalat-kalat na cluster ng heavy rain potential ang umiiral ngayon dyan. Ganon din sa buong bahagi ng Leyte, lalo na sa katimugang bahagi ng Leyte ha, mula dyan sa may bandang Baybay pababa ng Sogod hanggang San Francisco. Moderate to heavy rain showers po ang umiiral. Ingat din po sa pagbaha, lalo na pa-high tide pa lamang po tayo ngayon ha. Expected po ang mga pagbaha. Ganon din sa bahagi ng Borongan, Eastern Samar, sa Eastern Samar Region, pababa ng Gian, Eastern Samar. Sa hilagang bahagi naman, mula dyan sa may bandang Borongan, Dolores, hanggang Lawang, Northern Samar ay asahan na gloomy at expected din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Bagamat medyo may mga butas na nakakasilip ang haring araw dyan. Pero maya-maya magiging makulimlim ulit at expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Bunsod naman ng tuloy-tuloy na umiiral natin na monsoon trap at yung sepestap na rin na papalapit nitong si 98W. So inasahan na magiging maulan at kalat-kalat po sa halos buong bahagi ng Visayas ha. Overcast and very gloomy po ang paligid natin dyan dahil sa dalawang nagsasalubungan na dalawang weather systems. Sa may Mindanao naman, asahan na natin na maulan ang buong bahagi ng Surigao Region po ha. So kasama ng Isla ng Dinagat at Siargao Island and the rest ng hanggang dyan na sa may bandang Agusan del Norte and Agusan del Sur hanggang Surigao del Sur na po yan. Mula Hinatuan hanggang dyan sa may bandang Davao Region ng Compostela Valley, ng Davao de Oro, hanggang Davao Oriental na po yan. Moderate to heavy rain po ang umiiral ngayon dyan. Kabilang na ang City of Davao na kasalukuyan na ngayon na nakakaranas na rin ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan. Maulan na rin ang bahagi ng Davao del Norte, so expected ang bahagi ng Davao del Sur and the rest ng Sorsogon area. Bagamat gloomy pa lamang ang umiiral, pero expected na po yan, magiging maulan sa inyo dyan. Mula General Santos, Sarangani, hanggang dyan na sa buong bahagi nga po ng Sultan Kudarat, Maguindanao, pataas na yan ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. So very gloomy rin ang central ng Mindanao. So expected mula dyan sa bahagi naman ng northern part ng Mindanao mula Lanao del Norte hanggang Misamis Oriental at Agusan del Norte, gloomy at overcast din ang umiiral. So expected ang mga isolated rain showers, light to moderate at may mga localized thunderstorms. Mula naman sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, well, nagiging maulan. Kalat-kalat ngayon ang moderate to heavy rain showers ngayon sa Zamboanga City, Basilan at Hulusulu. Ingat po sa mga potential na pagbaha.
at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa maging dyan sa bahagi nga po ng Zamboanga Sibugay, mula dyan sa bahagi nga po ng Tungawan hanggang dyan sa may bandang Kebasalan. Ingat din sa mga inuulan na rin sa parte pa rin ng Pitogo o hanggang dyan sa area ng buong Gipas. Paano ba pagbangkit nito? Gipos. Yun, Gipos ng Zamboanga del Sur po. So, ingat na naman po sa mga potensyal na pagbaha dahil magiging intermittent din po ang mga pag-ulan ninyo. Dahil kung kitingnan natin ng malayuan sa satellite imagery, ang malawakan na heavy rain potential na to. Ayan, tinaas natin ang intensity para mas makita ninyo kung gaano kalawak ang heavy rain potential sa buong silangan at kanluran ng ating bansa. So, makikita natin yung trough ni 98W ngayon dito. Ayan, nagkakaroon ng commencing. Pero hindi pa ganun kalakas yung kanyang sirkulasyon so far. Kaya yung trough lamang na nagkakaroon ng accumulation sa silangan ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Kaya ingat po sa nakakaranas kayo ng pag-ulan ng malalakas ngayong araw. Sa diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Balik sa tatlo ang ating binabantayan na naman na low pressure areas. Nakarang araw lamang ay inalis na po yung dalawang nating binabantayan ng low pressure area. Ngayon, meron na naman tayong panibagong tatlo na naman na nagsimula muna kay 98W, which is mataas na o high probability of tropical cyclone development for the next 24 hours po. Yan ang ibig sabihin ng color na yan, ha. Pagka yellow po, inaasahan na manatiling mababa ito for the next 24 hours. Kapag ka red naman, expected na high chance of probability na maging ganap na bagyo for the next 24 hours. So, after ng high probability niyan, susunod niyan ay tropical depression na siya. Magiging tropical depression na. So, kagaya na lamang sa ibang mga area na nagkaroon na ng tropical depression category na. Ayan, Yan, ganyan na magiging hitsura niyan kapag ka naging tropical depression. All the way hanggang sa maging isang mas malakas na bagyo pa. So, yun pong ibig sabihin niyan. Kaya, understandable na sana natin na kapag nakikita na natin yung kulay na yan, indicated yan mostly for the next 24 hours magaganap yung scenario ng forecast na ito. Ganun po magiging range ng forecast. Kung sisilipin ninyo sa iba't ibang mga weather agencies, ganun din ang magiging indication ng kanilang mga icons. Ganyan. So, itong si 98W, medyo mas mataas na po. Nasa 1 minute average sustained wind na po ito as of 11:30. Ngayong magtatanghaling tapat na 37 km per hour. At bugsong umaabot ng 48 km per hour. Center air pressure nito 1,005 hectopascals, which is na-detect na ngayon ng aking barometer dito sa Caloocan. 1,005 hectopascals na rin ang inaabot. So medyo malakas yung presensya ng low pressure area na to. At kumikilos pa rin pa westward sa bilis na 27 km per hour. So mukhang mabilis ang kanyang pagkilos pakanluran. Kung gusto niyo malaman kung anong oras ito umenter ng ating Philippine Area of Responsibility o pumasok, ito ay naganap kahapon po. 6:15 PM to be exact. Kahapon yan ng hapon, 6:15 PM. So nalalaman natin yung mga historical niya, kung anong oras ito pumasok ng PAR at lumabas ng PAR, nalalaman na kaagad natin ng mas accurate pa. Yan. So 6:15 PM po siya nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon, which is pinost na natin yan sa Facebook page. At mabilis ang pagkilos niya by 27 km per hour, pakanluran ang kilos niya. Ito ba ay tatawid o magtatabi sa kalupaan ng Luzon? Well, yan po ang magkakaroon ng ilang pagbabago o ipapaliwanag natin may-mayang konti. Sa ngayon, meron na naman tayo kasing bagong binabantayan na another low pressure area, si 90W na, since pumasok na ang huli nating international code na ginagamit ng iba't ibang weather agencies. Kaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Centers. Since natapos na ang 99W, balik na uli sa 90W. Yan. Pero ito ay very insignificant ang development nito sa ngayon. Dahil kung titingnan natin yung satellite imagery, kung ilo-load natin yung satellite imagery, medyo disorganized pa siya at hindi pa natin nakikita ng low level convection. Ganun nga rin kay 99W, walang masyadong low level convection. Pero malakas kasi yung horizontal wind environment sa kanila, kaya nagkakaroon ng pinaka-circulation o pinaka-trough o yung surface trough bunsod ng embedded ng monsoon trough dito sa may bandang katimugan niya. Ayan, makikita ninyo yung monsoon trough sa kanya, bumabalandra dito yung hatak ng hangin, and then
tinutulak naman ng hangin dito sa may bandang easterly trade wind. Malakas po yung easterly trade wind. Siyempre, kapag may malakas na tulak ng hangin dito at nahahatak yung hangin naman sa katimugang bahagi, ang resulta, yung central niya, nagkakaroon tuloy ng swirling circulation dito. Magkakaroon ng sirkulasyon dyan. Kaya lang, napaka-shallow at disorganized. Kaya wala pa tayong masyado nakikitaan na low-level convection pa. Nagkakaroon lang siya ng parang horizontal friction, bunsod nga po ng horizontal wind environment dito. Kaya syempre, alam nyo na ang physics, di ba? Kapag mayroong horizontal motion at mayroong sasalpok o sasalubong sa kanya sa baba, ang tendency nagkakaroon ng central twirl o yung nagkakaroon ng swelling, yung circulation dito. Nagkakaroon ng midpoint. Yan. Sa mga nag-aaral natin sa physics, alam na po ninyo ang resulta niyan kapag mayroong puwersa dito na kumikilos ng straight path tapos mayroong babalandra sa kanya sa ibaba. So, ganun po ang nangyayari dito, yung galaw ng hangin natin. Kaya nagkakaroon tuloy ng low atmospheric pressure. Kaya lang napakalayo pa nito sa may bandang silangan pa ng karagatan ng Northern Mariana Islands, ganon din kay 19NW. At sa ngayon ay napakahina ng kanilang sirkulasyon dahil nga po very insignificant at very disorganized at halos walang LLC tayong nakikita. Kaya lang itong si 99W, kung makikita natin, ay humikilos ito pahilagang direksyon. Medyo pa-northward ang direksyon nitong si 99W. Yan. So, kung tuloy-tuloy na pahilaga ang kilos niya o pa-northwest, mukhang malabo itong makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nakikitaan lang natin na panigurado ay itong si 98W nga po. Kumikilos ito pa kanluran. And then, kung makikita ninyo sa mga ilang empirical forecast at binanggit na natin kahapon, paglapit nito within 72-hour period siguro or within 48-hour period sa may bandang silangan ng Northern Luzon, bigla itong kakabig pa north-northeast or east-northeast direction. Ano nga pong nangyari? Bakit ganun magiging pagkilos niya? Well, mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kung sisilipin natin, mula sa pinaka-mean sea level pressure natin, makikita po mataas po kasi yung high pressure area dito sa may bandang China. Yan. Although dito may bumababa pero medyo malakas din po yung atmospheric pressure sa kanya, tumataas. Tapos sinasabayan pa ng malakas ng southwest monsoon natin. So anong nangyayari po ay kumikilos ito ngayon pahilagang silangan. Paglapit nito sa may bandang Northern Luzon, ayan o. Ang paglakas nito mukhang magiging ganap na tropical depression nito within 24 to 48 hour period. Ayan o, July 5 magiging ganap na aktibong low pressure area. Yan, within 2 to 3 days by July 1, ayan, very shallow pa siya, 1008. Bukas na po yan ha. Then, habang lumalapit ito ng bandang silangan ng Northern Luzon, bandang Kasiguran Aurora siguro, bandang Isabela, by July 2, onwards, bigla itong kakabig pahilagang silangan. Unti-unting lalayo sa kalupaan ng Northern Luzon hanggang July 4 po yan to July 5. And then tuluyan itong mag-i-intensify, bababa ng bababa yung atmospheric pressure daw base dito sa global spectral model natin, and then magiging ganap na mas mababang atmospheric pressure. 1,002 hectopascals po ito. So between tropical depression to tropical storm category ang mangyayari base kay Japan Meteorological Agency to ha, kasi mas advanced yung declaration ni JMA. So baka umabot pa ng tropical storm category, pero malinaw lamang aabot ito sa tropical depression category. At kapag tinaas na yan ni Japan Meteorological Agency within 48-hour period, alam na natin ang mangyayari, tatawagin na natin yang bising. Dahil susundin na rin yan ni Pag-asa na tatawagin yan as tropical depression within 48 to 24 to 48-hour period po yan. Ganun naman yan eh. Pag nagtaas na si JMA, susunod na si Pag-asa, itataas na rin yan na magiging isang ganap na bagyo na. So malinaw dito, magiging ganap na bagyo daw siya base dito sa ating global spectral model natin within 48-hour period. Pero hindi siya tatawid ng kalupaan ng bansa. Yun ang medyo good news sa atin. Kung hindi magbabago yung steering environment sa kanya, dahil kung titingnan natin yung environmental steering niya,
yan, yung environmental steering environment sa kanya, ay makikita ay malakas yung tulak sa kanya pahilagang kanluran. Pero dahil po sa presensya po ng medyo may high pressure area dito at may umiiral tayo na southwest monsoon o yung habagat, natutulak ito pahilagang silangan tuloy. So natutulak siya. Sana tuloy-tuloy po yung ating habagat. Ang side effect nga lang nito, syempre, ang habagat natin, palalakasin yan ng bagyo. Kung magiging ganap na bagyo itong C98W, ang resulta, mahahatak po yung ating habagat. At kapag nahatak po yung ating habagat, makikita natin magdudulot po ng malawakang pag-ulan sa may bandang South Luzon at Visayas area. Siyempre, mas concentrated sa may bandang Kaluran. So, habang tumataas po yung galaw ng bagyo, ayan, sa mga susunod na 3 hanggang 4 na araw o onwards, ay tumataas din ang magiging galaw ng ating habagat. Ayun, no? Apektado ang South Luzon by July 5 na po yan, yung forecast niya. At magiging maulan kasama ang Metro Manila at Visayas area. Yan, So medyo paghandaan natin dito dahil mukhang magiging maulan po ang darating natin na linggo. Unang linggo ng July po yan na magkakaroon tayo ng inaasahang malawakang pag-ulan. So expected po ang mga pagbaha dahil nga po ay magiging madalas ang ating high tide na lumalagpas ng 1 meter ang taas. So yung combination na yan, alam na po natin magiging resulta po ng pagbaha. So at least hindi na kayo magugulat kapag this coming week magiging mataas ang magiging pagbaha. So sana sa ating mga government official ay maging improve, maihanda na sana yung ating flood control na ipinangako ng ating Pangulo. Sana gumana na po yan dahil hindi po nagbibiro ang dalang ulan nito kapag tuluyang naging bagyo itong si Prebising. Yan. Bago man lang lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Prebising, sana ay yung magiging buhos ng ulan sa atin sa bansa, dulot ng mahahatak na habagat ay nakapag-prepare po tayo. Yan. Dahil malawakang ulan ang magiging dala niyan dahil mataas ang concentration ng ating habagat ngayon sa kanluran ng bansa. Mula naman sa ating tropical cyclone strike probability, ayan, nasa maximum na po na 60 hanggang 80 to 90% na mataas ang probability of development. Ibig sabihin na po, high positive na po na magiging ganap na bagyo daw itong C98W. Tatawagin na talaga natin itong Bising for the next 24 to 48 hour period siguro. Depende sa unang itataas ni Japan Meteorological Agency. Within 72-hour period ay nakataas na maapektuhan ngayon ang Southeastern Luzon at buong silangan ng Northern Luzon. Kabilang na ang buong Cagayan Valley hanggang Isabela at Aurora Region. Maglalaro 20 to 30%. At 5 to 10% naman kasama ang Metro Manila, Calabarzon area at sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, pababa ng Zambales at bandang Bataan na po yan. Yan, mga 5 to 10% na maapektuhan po tayo na magpagpagulan. So for the next 72-hour period or within T96-hour period by July 3 na po yan, pagpasok. Yan. Makikita natin na maapektuhan na kasama ang Metro Manila ng 20 to 30% na magiging maulan po sa atin. Pagitan po ang Metro Manila mga around 10 to 20. So, i-consider na natin mga 10 to 30% na maglalaro na maapektuhan tayo ng presensya nitong C98W o Prebising at magdudulot po ng malawakang pag-ulan sa Southeastern Luzon kasama ang Calabarzon, Metro Manila and the rest ng Northern Luzon area. Sa mga susunod pang mga araw, mga July 4 po, ayan, paghandaan na po natin ang pag-ulan. Tataas na ang tsansa ng pag-ulan sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon. Aabot na sa 30 to 40%. Mas apektado ngayon dyan ang bandang Cagayan Valley po. By July 4 na po yan. Base dito sa Tropical Cyclone Activity Genesis, courtesy of ECMWF. Asahan ang 10 to 20% po na uulanin kasama ang Metro Manila at Calabarzon area at Southeastern Luzon po. So medyo paghandaan natin this week na magiging maulan po tayo sa Metro Manila. So in T120-hour period or hanggang July 4, 2025 po yan, ng 8 o'clock PM ay ganyan ang magiging forecast scenario ng magiging si Prebising. Ayan o. Nasa 60% yung kanyang tropical cyclone genesis and activity, yung strike probability niya na maapektuhan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. So paghandaan po natin dahil magiging maulan po ang bahagi ng yan, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon
hanggang southeastern Luzon. Medyo ihanda na po natin yan. By July 5 naman, tingnan natin sa July 5 kung ano magiging strike probability sa atin sa Luzon. Ayan, so habang lumalayo na po itong si Prebising, hindi naman siya tatawid ng kalupaan ng Nodo Luzon nga, ay maapektuhan pa rin tayo ng mga pag-ulan at yung hatak ng habagat, pero mas mataas ang strike probability na mas maapektuhan ang extreme Nodo Luzon kasama na ang Batanes Group of Islands, Cagayan Valley hanggang bandang Quezon Province po. 10 to 20% at 20 to 30% naman mas apektuhan dito sa may bandang Cagayan Valley kasama na ang Batanes Group of Islands, Ilocos Region sa dulo ng bandang Apari. Yan. Kasama na ang bunga po na Cagayan Valley hanggang dyan sa may bandang Aurora Region. Hindi pa rin lusot ang Metro Manila, at least 5 to 10% na maapektuhan pa rin tayo. So magkaroon tayo ng mga ilang light to moderate rain showers dyan. Yung mga drizzle rains. Yan ang inaasahan natin na mangyayari. So starting po yan, mga July 3 po hanggang July 5, magiging maulan po ang Metro Manila base dito sa ating magiging forecast. Pero dahil forecast pa lamang po yan, maaari pang magbago yung generative niyan. Pero at least may idea na tayo sa possible tropical cyclone activity, yung galaw nitong si Prebising. At yung magiging dalang ulan nito dahil nga po mahahatak ang ating habagat. At wala naman sa computer model simulations mula sa GFS. Makikita natin, palakas po ito habang kumikilos palapit ng northeastern Luzon. And then bigla itong kakabigin ng hangin ng ating habagat at maitutulak ito pahilagang silangan. Yan. So hindi siya tutuloy na tatawid dito sa may bandang extreme Nodo Luzon. Sana hindi na po magbago yung kanyang steering environment para tuluyan itong lalayo ng kalupaan ng Luzon. Despite na hindi naman tayo direktang tatamaan, pero yung dalang ulan nga lang maapektuhan. Kay Navgem naman, makikita natin mas agresibo ang kanyang forecast, pero makikita natin palayo din ang ipinapakita ng magiging kilos ni Prebising. Yan, east-northeast din ang magiging kilos niya. Pagsapit ng by July 3, yan, then kikilos ito pa hilagang silangan, palayo sa kalupaan ng Nodo Luzon. Pero syempre, ulan ang magiging epekto sa atin yan sa Luzon. Kay SMWF naman ay masyadong tahimik yung forecast niya, ha. Sa pestap lamang din na pinapakita nito ni SMWF, pero malinaw lamang na generative itong si Prebising. Yan o. Lalapit din sa may bandang northeastern Luzon, and then by July 3 onwards, bigla itong kakabig pahilagang silangan din. So, mataas ang positivity na walang magiging direct landfall itong si Prebising sa bahagi nga po ng Nodo Luzon. So, yun ang medyo good news sa mga folks. So, ang paghandaan lamang natin sa Pilipinas, especially sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon, ang mga posibleng pagbaha at mga pagguho ng lupa na dadalhin ni Bising sa atin this coming week. So, yun lamang ang paghahandaan natin. At so far, wala tayong masyadong concern kay 99W at 90W dahil mukhang hindi naman papasok ito ng PAR, lalo na si 99W dahil magiging pahilaga ang magiging kilos nitong dalawang ito. Base na rin sa mga simulation ng computer models natin. Ayan o. Pa-northward ang kilos ni 99 at 90W. Walang nakikilos ito pakanluran at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So, mukhang sunod-sunod na po na may mga developing of low pressure area na tayo nitong mga buwan na ito. Yan. So, yun lang pa pinaka-analysis natin so far sa lagay ng panahon at sa West Pacific Basin kasi niya ay highly positive na po yung kanyang vorticity. Hindi pa masyado halata sa pinaka-real-time probability pero mataas na sa kanyang forecast, maging sa kanyang convergence, cyclone probability, mataas na rin. Yan. So, malinaw na po, mataas talaga ang probability niya na maging ganap na bagyo itong si Prebising. So, be ready mga folks. At dahil huling araw na po ng ating month of June, ay bibigyan ko kayo ng konting pahapyaw muna sa ating monthly summary ng ating klima. Base sa aking weather station sa Caloocan, makipapansin natin ang month of June, bahagyang mababa na ang temperatura. Mula sa pinaka-high average temperature natin, mababa na, 32.9 degrees Celsius na ang temperatura. So, tag-ulan na talaga siya. At so makikita natin na maging yung kanyang pinaka-highest temperature recorded ay nasa 35.4 degrees Celsius. So, tag-ulan na talaga siya at mababa na yung kanyang temperatura so far.
At sa atin namang ulan ay makikitaan din natin ang month of June ay mataas na ang total rainfall natin. Base sa aking weather station sa Caloocan, 491.7 millimeters ang naging total rainfall. So, hindi pa rin nahigitan yung pinakamataas na naging recorded namin. Kasi nga, nagkaroon tayo ng mataas na downpour ng ulan itong year 2023. Natatandaan nyo, grabe, nilubog yung kung natatandaan ninyo, nilubog ang bandang Marikina po nung inulan tayo nitong mga araw na ito. Yan nag 600 mm ang total rainfall. Lalo na nung July, grabe. So makikita po yung June average rainfall namin sa Caloocan ay mas tumaas pa. Mas tumaas ngayong taon. Unlike last year, mababa lamang 191.7 mm lang ang naging total rainfall namin. Ngayon, tumaas na naman siya sa 491. So, naging rapid din agad ang pag-ulan despite na wala tayong La Nina. Yun. So, yung bugso naman ng hangin, yung wind velocity natin so far mataas na rin dahil nga po sa presensya nga po ng ating southwest monsoon o habagat. Kaya lang, hindi kagaya noong nakarang taon na umaabot pa ng 140 pahigit yung ating lakas ng hangin dala ng southwest monsoon. At least ngayon, nasa 100 km per hour lamang ang maximum sustained wind na inabot sa amin sa Caloocan. Yung main direction natin, kung titingnan natin, ay nagparamdam na kagad yung ating habagat kagad, kaya napaaga ang declaration ng ating habagat season. Dahil yung southwest monsoon, umiraw na lang agad pagpasok po ng June. Ayun, So, yung general relativity ng direction ng hangin, southwest o puro southwest ang mataas. So, yung habagat natin ay umiral na talaga. So, expected natin yan sa loob ng 3 buwan ay puro habagat tayo hanggang sa huling linggo ng Agosto. Bago pumasok yung September na magkakaroon na ng unti-unting transitioning ng ating amihan. So, maliwanag lamang na mas malinaw dito dahil record ito ng aking aparato, yung aking weather station mismo, kung kailan talaga nagaganap yung ating taghabagat. So, yun muna ang pinaka-station record muna natin ngayong uling araw. Bukas siguro ay magpo-post na tayo ng mga climatological summary natin for the month of June. Pagpasok po ng unang araw o ikalawang araw ng July ng susunod na buwan po. Yun. Abangan na naman po natin mga folks. At sa ulat din doon naman, so far ay medyo may noise na naman na nadidetect na aking seismograph. Pero normal lamang po yan, wala tayong magagawa dahil meron tayong mga outside environment na nagkokos na mga local earthquake lamang o man-made na earthquake. Pero hindi yan tectonical earthquakes Wala naman tayong nadidetect so far na malakas na pagginig so far base sa aking seismograph sa Caloocan. Pero kung titingnan natin sa record ng data feed ni PBOX, yan, marami na may nakaagad ang mga pagyayinig. So malamang ay luwagpas na sa 1,000 ang naging total earthquakes niyan. Wala namang malakas na magnitude 4 na naitala so far mula kaninang madaling araw. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake kung nakakailang total earthquakes tayo. Madadagdagan pa yan hanggang bago maghating gabi po So, take note yan mga folks. So, kung titingnan natin ang month of June, at least huling araw, ang ina-expect natin na total earthquakes for the month of June, nasa total of 1,087 ang total earthquake. So, naungusan niya yung total earthquake last month ng May. So, mas marami ngayon ang pagyanig ngayong buwan kumpara last month. Nasa 1,035 naman ang total na magnitude 2.0 pataas, 45 sa magnitude 4.0 pataas, 5 sa magnitude 5.0 pataas, at 2 magnitude 6.0 pataas. Pinakamarami na naging recorded na pagyanig ito kumpara nung nakaraang buwan po ng May. So, yun naman po pinaka-latest natin at maaaring madagdagan pa yan bago matapos ang month of June, mamayang hating gabi. So, ipopost natin yan kinabukasan sa Facebook page, yung summary ng total earthquakes natin for the month of June 2025. So, pinag-iingat pa rin ang ating mga kababayan sa katimugang bahagi, lalo na sa may Mindanao na kung saan may malalakas na mga pagyanig na umaabot ng magnitude 6 ang naitala dyan. Sa Luzon, isang magnitude 5 naman so far ang naitala natin, pero pinag-iingat natin sa mga aftershocks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa huling araw na po ng June 30, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes at uling araw na po ng June 30, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ang iyong umaga at ngayong tanghaling tapat sa ating mga reports since expected ang mga afternoon showers pa rin despite na maaraw ngayong umaga at tanghali dito sa Metro Manila. Importante pa rin magdala ng payong lalo na sa mga bumabiyaheng yon at expected ang rush hour. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.